kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na marapat na siya'y masumpungan. Dapat na siya'y makamtan at tuwirang makilala. Sa gayon, mapapatotohanan niyang siya'y buhay sa tuwina. Saan ka mang dako, saan ka man naroroon, ano man ang ginagawa, siya hindi nakakaligta, siya'y nakasisilay sa madla. Batid niya ang pangangailangan, tarok niya ang kalooban, lirip niya ang kaisipan ng sinuman. Halina kayo't damhin niyo siyang lubusan, upang anuman ang sa inyo'y pasanin, tuwiran niyang mapagaan, maisasad na lubusan, tagumpay ay kamtan. Pagpalain kayo. Sino nga baga ang hindi marunong mapagal ang katawan? Subalit maliwanag nga ang paanyaya ng Ama sa pamamagitan ng Anak sa patnubay ng Espiritu Santo. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Tunay nga, paano mo ba siya madarama? Paano mo siya makikilala? Kung pinangingibabaw mo ang isip at damdamin mo bilang tao, kung ang pinaghahari mo ay ang walang katuturang pag-iisip, paano mapagbubulayan ang mga aral niya? Paano mapagtatanto ang mga gawa niya? Kung tuwirang wala nang inapuhap, kundi ang ganang mga bagay. Paano mo siya lubos-lubosang madarama? Damhin ninyo siya sa kalooban niyo. Patuloy niyang patototohanan sa inyo'y lahat na minamahal na kanyang anak. Sa inyong lahat, tuwirang siya'y nagmamahal na ganap. Kay sarap ngang umawit at kay sarap ng tinig na binibigkas ang mga kataga na maidaratal, mailuluwal na mula sa Amang dakila. Kung mula sa damdamin, sa kaloob ay numunukal, wagas na pagmamahal, tapat kanino man. Kay saya ng buhay. Tunay na kay ligaya, mga pinagdaraanan, kalinsabayan sa buhay. Upang patotohanan ng Ama, anak ako'y naririto lamang. Pakatandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Kapiling nyo ako at kasakasama. Ako'y espiritu na hindi nyo nakikita, wika nga niya. Kaya't kung nanamnamin nyo sa kalooban nyo, tuwirang mararamdaman nyong buhay na nagmamahal ako at lalakas ang kalooban nyo, yamang ako'y tinanggap nyo. Sapagkat ako ang kalasag nyo at kalakasan, yamang akong tunay na sandigan na walang katibagan. Paanyaya sa lahat, kumilala lamang ganap, at masusumpungan nyo ang tunay na tapat na sa inyo'y lumingap. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, salamat, salamat Ama sa kadakilaan mo. Salamat muli humirang ka ng mga kalalakihan. Salamat sa inyo mga kaps, sa inyong pagtalima sa panawagan, sa pagsunod sa atas sa inyong buhay. Tandaan ninyo, hindi pa sakit ang tinanggap nyo, hindi parusa ang tatanggapin nyo, hindi kabigatan ng buhay nyo ang malalasap nyo, kundi habang minimithi nyong paglingkuran ng Ama, ang mga kaakibat na pagsubok ay parang hangin lang nagdaraan. Kung minsan ang wika nga'y naluluha ang iyong mata, ngunit hindi na tigib ng galit at puot, kundi tigib na ng galak ng dahil sa pagtanggap sa Amang mapagmahal at lumilingap na tapat.
Pakatandaan ninyo, habang may buhay, may pag-asa, habang nabubuhay, Ama ay huwag iwawalay. Habang panahong kayo'y naririto sa lupa, patuloy niyo siyang namnamin at tanggapin at patuloy niyang pakikilala. Siya'y buhay na hindi lumilisan kailanpaman. Magtagumpay kayo sa bawat layunin at hangarin niyo na walang dilit iba ang kabutihan at kabanalan na nais niyang sa inyo'y magampanan. Sa mga choir, purihin, purihin, purihin ang Ama. Kay inam nga ng tinig, kay galak sa kalooban, na maramdaman mo ang kasiyahan at kagalakang namumula sa kalooban ninyong bukal. Naway patuloy ngang mag-alab ang pagmamahal na yaon na wag nang mamatay mula sa inyong guro hanggang sa organisto at sa inyong lahat na mga awit. Papuri sa Ama, parangal sa Kanya, sapagkat kung wala siya, wala ang lahat na naririto ngayon. Kung hindi sa Kanya, wala ang gawaing ito. Kung hindi nga siya, walang nabuklod na pagtiyap-tiyap, na pagsama-sama, na paglikom niya sa ganang katauhan, hindi magaganap yaon. Hindi magaganap ito. Patotoo lamang, buhay ang Diyos, Ama sa inyo. Buhay noon, ngayon at kailanman, hindi mamamatay. Pagpalain kayo. At siyamang ang Ama ang tinatalakay, inaalam ang katotohanan. Naway patuloy nga ninyong matutunan ang kanyang kalooban, patuloy nga ninyong maramdaman ang kanyang pagmamahal. Nakakatuwa nga ang sinambit ni Among Peter. Kumisan, parang masasabi mo, ano sinabi niya? Ang Panginoong Hesus, ano daw? Natatandaan niyo ba? Kumisan, masasabi mo sa Panginoong Hesus, ano? Sinungaling. Sinungaling. May kalakip na pagbibiro, ano? Bakit? Sapagkat kung hindi mo nga maunawaan yung salitang yaon, bakit niya sinabi yung parang pagbibiro ng sinungaling? Sapagkat sino nga ba naman ang nagdala ng pamatok na hindi mabigat? Ang wika nga'y hinalimbawa niya, hindi niya lang naipaliwanag na maigi. Kaya't ipapaliwanag ko at baka lumabas na masama ang sinabi niya. Ang ibig niya sabihin parang lumalabas na sinungaling sapagkat sino nga naman ang nagdala ng pamatok na magaan? Kay bigat nga naman yun. Kung yung kalabaw, sabi nga niya, nilalagyan ng foam ngayon. Eh, ikaw pa nga namang tao ang makapagdala niyon. Ngunit, ano baga ang ibig itura ng Ama? Ang balikat niyo'y siya, ang kamay niyo at bisig ay siya pa rin. Kaya napagagaan. Ng anumang pasanin sa buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Kaya't ang lahat ay kanyang kayang pagaanin. Bagamat hindi siya nasisilayan, bagamat hindi siya nakikita ng mga mata, subalit tapat na naghahari kanino man. Kaya't kung tuwirang siya'y kakamtin at mararamdaman, ano nga bang bigat na inyong kakayanin? Wala. Walang makakakaya sa mabigat, kaya't hindi niya ibibigay ang mabigat. Kundi, sabi nga niya, buksan po ninyo ito sa banal na aklat ay naroon. Sinukat ko na kayo, tinimbang pa, sapagkat ang Ama ang sukatan. Siya ang sukatan ng buhay. Siya ang timbangang mainam. Kaya't kung tuwirang ang tao'y nakatanggap at nakakilala sa Kanya, hindi siya dadaing ng kaibigat naman ng dala ko. Kay hirap naman ang tinatawid ko, sapagkat ang Espiritu ang nagpapagaan at nagpapadali ng ginagawa ng tao. Buhay ba ang Ama?
Kaya nga't binahagi ang Espiritu upang magpagaan sa mga may pasanin sa buhay, kaakibat sa araw-araw, kasama sa bawat segundo, walang maliw na kapiling ang Espiritu Santo, kaya't patuloy na mapagharian ang sinuman at patuloy na mapapatotohanan ng Ama, siya'y buhay na buhay. Sa inyong lahat, mahirap ba ang manampalataya? Mahirap ba ang tumango sa Ama, sumumpat manampalatayang ganap sa Kanya? Mga minamahal, mas mahirap pa ang masamid. Kapag nasamid ka, malamang baka lumabas pa sa ilong kung matindi ang pagkakasamid mo. Subalit yung magdala ng pasanin para sa kabanalan ay kay gaan. Kay hirap sapagkat hindi ikaw yang magdadala niyan. Ang pagkasamid mo, ang lalamunan mo ang mahihirapan. Ang ilong mo ang masasaktan sapagkat parang may dadaan ditong hindi mo mawari. Kung lalabas sa ilong ang tubig o kaya nasamid ka ng asin o asukal, napakasakit. Di ba ga? Subalit ang dadalhin mo para sa kabanalan, ang papasanin mo para itawid mo ang kabanalan ay hindi ikaw na mag-isa. Hindi mo kasama ang sinuman, kundi ang Ama, ang Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya't kay gaan, anuman ang pasanin sa buhay, kay gaang nadadala kapag bukal sa kalooban ang pagtanggap mo at pagpapasan. Subalit gaano man ito kay gaan, gaano man ito kagaan, kung hindi bukal sa kalooban mo at hirap na dalhin mo, labag sa kalooban mo, kay bigat para sa iyo. Mahirap para sa iyo bilang anak niyang nagdadala niyon. Subalit, ang wika nga, gumagaan ang lahat ng dahil sa pagmamahal. Kaya, anuman ang pinagdaraanan, kung may pag-ibig, magaan na naita tawid. Magaan na naisa sadsad. Tulad ng pagmamahal sa anak. Nang dahil sa pagmamahal mo sa iyong anak, nahihirapan ka man sa pagpapaaral sa kanya dahil gusto mo siyang makapagtapos ng pag-aaral. Hirap na ang pasanin mong yaan sa kanya. Hindi ka makapagreklamo, hindi ka makaayaw ng dahil sa pagmamahal mo. Dahil sa pagmamahal, nakakaya mong magbata, magtiis at maghintay. At siyaon ang nais ng Ama, ang kayo'y lumapit sa Kanya upang makamtan ninyo ang tunay na paghahari niya at maramdaman ninyo ang tunay na pagmamahal niya. Sa gayon, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo mag-iisa at di kailanman kayo maaring mag-isa sapagkat saan man kayo, kasama nyo'y Ama pa rin ito. Sapagkat kalakip na ng buhay ng tawang Ama, nang dahil kung hindi sa Kanya'y walang buhay ang sinuman, kaya't kang dahil ang Ama ang sumasakatauhan ng nagbuhay, ay siya, ang bumuhay, ay siya, anong dapat niyong asahan? Di bagat ang pagkupko, pagkalinga, paggabay, patnubay, pagmamahal, pagpaparaya, pagbibigay, pangunawa, at pagpapatawad. Yaon ang Ama. Ganyan siya. Kaya't kung tuwirang sumasa inyo siya, kayo rin mismo sa damdamin nyo, nunukal ang tunay na pagmamahal at hindi ninyo alintana ang sakit ng kalooban na dulot ng inyong kapwa. Sapagkat ang nararamdaman ninyo, yaong kanyang pagmamahal. Kaya nga't halina kayo mga minamahal ko, lumapit kayo at inyong ipagkatiwala ang buhay na sa inyo'y pahiram lamang. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam, netkarameneyahanam. Ang wika nga, paano mong masasabing tinawid ka kung hindi ka na itatawid? Paano mong nasasabing tinutuwid ka kung hindi mo pakikinggan, kung hindi mo tatanggapin ang pagtutuwid sa iyo, sa makatwid, para lamang kapwa mo tao
Nagsasalita sa iyo parang nagsasalita siya sa hangin na hindi mo siya pinakikinggan? Gayon baga ang dapat sa Ama? Hindi. Kung ang tao'y pinakikinggan ka, ngunit ikay di nakikinig sa Kanya, huwag mong itulad ang Ama. Ibahin siya, sapagkat siyang marapat na tanggapin, kilalanin at pakinggan, upang ang kanyang panukalang kabutihan at mabubuting gawa, siyang makitang tunay na halimbawa at mithiing tularan ng mga anak niyang sa Kanya'y tapat na kumikilala at tumatanggap. Sumayin niyo kapayapaan, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't maliwanag na sinabi niya, maamo at mababang loob siya at ang makasusumpong sa Kanya ay magkakaroon ng kapahingahan. Mga minamahal, dinanas niyo na ba ang balisang-balisa kayo? Alingas-ngas baga, di mapalagay. Subalit nang kayo ay tumanggap sa Espiritu ng Ama'y nagluwag ang kalooban nyo at nagliwanag ang isip nyo, nawala lahat ang pagkabalis at pagkabahala ninyo? Yaw ng patotoo, buhay na tinanggap nyo, Espiritu ng Ama. Kaya't kung sumasa inyo siya, walang hindi maisasadsad. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kung minsan kasi, mayroong salitang katang-isip lang ng tao. Yung bagang iniisip lang niya pero hindi naman totoo. At pinakamahirap sa tao ang gayon. Yung mag-isip ka na pinapalagay mo'y gayon, ngunit hindi naman pala. Kaya't kung may pumapasok sa isipan ninyo, na palagay ninyo'y tinutokso kayo at inaagaw lamang kayo upang kayo magkasala at masaktan ang damdamin nyo, batid nyo nang hindi ito sa Ama. Kaya't iwaksin na ninyo. Iwasan na ninyo. Huwag nyo na siyang bisitahin. Itakwil nyo na siya sapagkat hindi Kanya ito. At siyaon ang nais ng Ama, pagnilayan ng bawat pumapasok sa isipan ng sinuman upang ang sa aking aral at mga katagang salita siyang inyong mapagbulay-bulay. Sa gayon, walang magiging masamang isipan ng sinuman at walang makapagpaparatang sa kapwa nilalang. Bagkos, patuloy na mimithiin ang kapwa mo, mahal mo dahil sa Ama mo. Ang kapwa mo, ginusto mo dahil sa Ama mo. Ang kapwa mo, minamahal, ginugusto, inuunawa, tinatanggap dahil sa Ama. At nang dahil sa Kanya, itong lahat ay magagawa ng sinuman. Yamang siyang tinanggap at tunay na siyang naghahari, tunay na magagawa ito ng sinuman. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May tanong baga kayo? Pwede pa kayong umurong? Bukal na ba sa kalooban nyo? Sabi nung tanong kanina, bukal ba sa kalooban ninyo ang pagparito? Sino yan? Sabi ko, ano yun? Purihin ang Ama bilang tao, no? Napakabuti ng Ama. Congratulations, mga Kaps! Ang galing, galing. Ang galing ng inyong, alam nyo, para sa inyong kaalaman, ang ating pong si kapatid na Kaps Mario ay siya ang pioneer ng Kaps. Buhay po ba ang Diyos? Salamat, purihin sa kanyang pagtitibay. Kapatid na Kaps Mario, maraming salamat sa iyong pagtitibay. May mga namatay na kanyang mga kalinsabay at mayroon namang namatay na ang damdamin. Buhay ba ang Ama? Ngunit salamat po sa Kanya at buhay na buhay ang damdamin niya sa Panginoon sa dakong ito at sa Kanyang tinanguang bilang Kaps. Sa samahang Kaps, Kapatirang Divine Mercy. Salamat po sa Ama. Nang marinig ko po yung binahagi ni kapatid na Cecil na minisahe daw po yan, salamat po sa Ama
Sa totoo lang po ay hindi ko alam yon. Kahit ang bawat kaganapan kapag natunghayan mo na, yung mga sinambit na yaon, tunay na doon ang patotoong ang Diyos nga pala ay buhay na buhay. Magsasalita ang bibig, ngunit hindi siya ang nangungusap, kundi ang Diyos, Espiritu. Sa katuparang yaon, doon mo napapatotohanan na taon man ang binilang. Sadyang ang salita ng Amay salita na yan, dahil ibinigkas ng kanyang katauhan na ginagamit lamang, at bilang sa Espiritu naman ang pag-aatas, natutupad na mangganap. Kaya sa inyong lahat, kung ano ang aral at atas ng Espiritu, pagsumikapan po ninyong tupdin at gawin, matuto po kayong magbata't maghintay, at sigurado sa inyo 100%, hindi magkakatang isip, hindi magpaparabula na para bagang biro-biro o loko-lokong pagloloko-lokohin lamang. Dapat po sa larangan ng gawang kabanalan, pagiging matapat sa tuwina ang binibigkas. Sapagkat napakahirap pong dayain ng Diyos at napakahirap manlinlang ng kapwa. Kaya yamang tayo'y nasa iisang gampanin at isang tuntunin. Pag-isahin natin ang ating mga saloobin. Yaon ay ang pagtitiwalang tayo'y may Diyos amang mahal. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon inyo mga bata, magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Mahal na kapatid na Gloria, ayan, nadadagdagan yung mga caps na magagaling umawit. Baka gusto mong magbuo. Ano po? Mga caps. Magbuo ng choir ng caps. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Baka mayroon pang mga nakatago dyan na tinig. Ilabas na po ninyo. Perfect talagang gumawa ang Diyos, ano? Sabi nga ni Mami Beth, perfect. Apo, ang galing ng Panginoon, ano? Tinipon niya po sa dakong ito ang kanyang mga piniling nararapat nga po naman. Tingnan nyo nga po, ano?
mayroon tayong nag-organ, may guro po tayo sa choir, may IT team. Ano po, may mga nangangasiwa sa CAPS, may nangangasiwa sa choir, may nangangasiwa sa IT team, may nangangasiwa sa mga alagad, may nangangasiwa po sa mga tagasunod, at sa mga pasyente. Napakabuti po ng Diyos. Di po ba buhay na buhay ang Diyos? Kaya kung dadamhin nyo lamang po, alam nyo po, ganito lang yan. Sino nga po ba ang hindi dumaranas ng mga pagdalisay? Pawang katotohanan pong sasambitin ko sa inyong harapan, masigit po ang pinagdaraanan ng mga lingkod na tulad ko. Na kung sabi nga, habang nag-usap kami, nilalabas naman po ni Father yung sinasabi. Ayun na po, sinasabi na, sabi niya. Sabi ni kapatid. Kasi nga po, pinag-uusapan namin Diyos ko, kung alam lang ng tao ang pagbabata, pinagbabatahan ng mga naglilingkod, na nagpapakatotoo at nagiging tapat para lamang sa paglunsad ng kabanalan, siguro makikiisa rin sila. Sana po makiisa kayo. Tingnan niyo po, napakabait ng Diyos. Alam niyo po, minimithi kong makarating doon sa ating Papa. At sa isip at damdamin ko, iniisip ko kung paano ako makakarating doon. Ngunit hindi ko pala dapat pahirapan ang damdamin ko, ang isip ko. Maliwanag na naman po ngayong pinakita ng Ama ang katotohanan. Wala po akong pinagsasabihan noon, sa isip ko lang. Pagkatapos po sabi ni Nanay Iya, si Nanay po, Apo, inaalam yung po inaanak niya, inaalam pong kailan kung saan ang schedule at isasama daw ako. Hindi na po pala ako sasama doon. Meron pala tayong parokya na magkakaisa tayo, sama-sama. Di po ba kayo saya? Di po ba kayo buti ng Ama? Kaya nawa po, biglang naalala ko lang po, nung dumating si Pop John Paul, the second ba yun? Alam niyo po, nakalapit po ako doon nakapag-bless ako. Nung panahon na yon, pumila po talaga kaming mag-anak. Yung mga anak ko, talaga pong lumuwas kami ng Manila noon. Hinintay talaga namin siya sa may Luneta, doon sa may grandstand. Talaga pong nakalapit, nagmano po talaga, nakapagmano. Kaya nagmithi ako noon. Pag may naririnig po ako noon, Diyos ko, mahirap pong magyabang. Kapag may naririnig po ako mga ngaral, kagaling niya, sabi ko, paano niyang nasabi yung, paano kaya? Sabi ko, saan kaya kinukuha yun? Paano kaya? Alam niyo po, nagmithi po ako noon, nasabi ko, sana matutunan ko yun. Pero lumipas po ang mga panahon, sapagkat nagpamilya. Sabi ko nga po, pangarap ko noon, madre. Ngunit hindi natuloy ang pagmamadre. Madre di pamilya pala. Ngunit hindi pa rin po natapos yung pangarap na yon na maglingkod. Iba pala ang gagampanan. Kaya't mas maligaya po ako sapagkat ang madre nasa kumbento lang, no? Kung saan-saan kongregasyon nagpupunta. Pero tayo po dito, araw-araw, iba't ibang katauhan ang nakikita mo, nakakasalimuha mo, iba't ibang problema. Kung kayo lamang po ang lalagay sa aking pagkatao, siguro nga po mapagtitibay ninyo ang pananampalataya nyo at hinihiling ko po yaon sa Ama. Sapagkat sa palagay mo, ikaw na ang pinakamabigat, pinakamahirap na dinaranas, subalit mayroon pa palang masigit. Mayroon pa pong masigit. Alam niyo po, kapag mayroon akong mga katanungan sa isip ko, biglang may dadaloy na katugunan. Kapag naitanong ko, bakit naganap yaon, bigla pong mayroong dadatal sa akin ng Panginoon para humingi ng saklolo sa patnubay ng Espiritu. Hindi ko po maibabahagi ito sa inyo lahat sapagkat hindi po maaari. Hindi naman po kasi lahat
ay pwede kong ikwento, ibahagi. Sapagkat mahirap pong magsinungaling at mahirap magyabang. Tanging Ama lamang ang nakababatid. Kapag sa isang katauhan, binahagi, kailangan isa lang. Ang sabi nga, para sa isa lang. Ang para sa dalawa ay para sa dalawa. At ang para sa lahat ay para sa lahat. Kung kinakailangang ipabatid, kailangang wag mong pigilin. Ngunit kung kinakailangan sa iisa, ikaw lamang at saka yung dumulog at kapiling ang Ama nasa gitna ninyong dalawa, hindi po maari. Yan lamang po ang aking masasabi sa inyo. Kaya wag kayong mahiya sa akin. Malalaman ni Apo yung aking sekreto, hindi po. Kung magbibilang tao po ako, na yung kapag nagalit ang tao, sa isang kapwa-tao, baliwala na yung kanilang pinagsamahan. Halimbawa, may tao pong gano'n, hindi po ba? Kahit na matalik na magkaibigan, matalik na magkapatid, kahit na matalik na yung pinagsamahan, pag nagsiga, pag galit sila, baliwala na yon. Nakatala po yan sa banal na aklat. Kapag kayo nagkagalit, kung ano yung mga pinagsamahan ninyo at yung mga lihim na sa inyo yung nagsanggunian kayo, pagkatapos ay nagkagalit kayo, pinangwento nyo na, napakalaking kasalanan po sa Diyos yan. Ayan po, tumiktik ang butike. Kaya, hindi po maaari. Kung ako po ay gayon ang gagawin ko, sa 13 taon, mag-14 na sa paglilingkod, napakarami kong sikretong nabatid. Subalit, isa man po doon, ni asawa, ni kapatid, ni sino man. Wala po. Kahit mga tapat na lingkod na alagad, mga kaps, sapagkat ang isa ay isa at ang dalawa ay dalawa. Hindi maari po. Ang sabi nga ng Ama, kung sa gayon pa lamang hindi pa kita mapagtitiwalaan, paano kitang pagtitiwalaan sa iba? Maliwanag po yon. Anak, kung sa gayon lang ay hindi kita mapagtitiwalaan, paano pa kita pagtitiwalaan sa iba? Kaya hindi po maaari. Kaya natatawa lang po ako at nahahabag kapag ako'y ginagawa ng kwento ng tao. Subalit, hindi ako nagagalit. Bakit po? Naririto po tayo, nakatungo ang Diyos Ama at naririnig niya tayo. Kung ako po'y gayon ang ugali, natutularan ko'y ugaling tao, napakarami kong ibubulgar. Pero hindi po. Hindi po. Anong mapapala ko doon? May mapapala po ba ako doon? Hindi. Wala po akong mapapala doon. Sapagkat hindi maaaring dayain at linlangin ng Diyos. Sabihin mo man ngayon sa kapwa mo tapat ka, ngunit alam niya kung ano bulong-bulungan ninyo. Kaya't hindi po maaring magsinungaling sa Diyos. Kaya kung nais po nating tayo ay mapalapit ng gusto sa Panginoon, gawin natin ang matuwid na kalooban niya at tularan natin ang sangtunay na halimbawang pinakita ng anak. Yaon ay ang katapatan sa kabila man ng pinagdaanan na pagpaparusa ng tao, nandun pa rin pinid ang labi na di nagbigkas ng masakit kanino man. At yaon ang nais ng Ama na maganap at matupad sa kanyang mga anak. Kaya't kung lahat lamang ay gayon ang magiging damdamin at kaisipan, mapupuspos kayo ng Espiritu Santo. Pagpalain kayo. Mga minamahal, ang wika nga niya, anak, hindi baling igawa ka ng salita ng kapwa mo, ngunit ikay wag magkatang isip kailanman. Sapagkat napakahirap magkatang isip at magparatang ang iyong isip. Kaya't kapag dumaratal ito bilang tao, paknit nyo na po. Iwaksin na ninyo at pag sumakita ninyong mabura at huwag ninyong tanggapin. Kumisa nakakalungkot. May mga tanong sa'yo na, bakit daw ganon, ganon, ganon? Hindi ko alam. Kasi wala akong naririnig na ganon. Wala rin akong alam na usapan na ganon. Hindi ko po itatatwa sapagkat wala naman talaga eh. Ngayon, kung hindi ko narinig at sila na po ang nag-uusap-usap, hindi ko na rin alam yun at hindi ko pakikialaman. Sapagkat napakahirap makialam sa hindi mo, dapat pakialaman. Buhay ba ang Diyos? Ngayon,
Bilang mga lingkod, tagasunod at anak ng Ama, ang dapat po nating alamin sa tuwina, yung kung ano ang makabubuti sa bawat isa, hindi yung kung ano ang uri ng buhay ng si Pedro at si Petra, at hindi yung kung ano ang problema ni Juan at ni Pedro, kundi alamin ang sa atin at ihinaing natin ibigay sa Ama at siyang lulutas sa ating mga dalahin. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tandaan po ninyo, marami ang udyok ng pagkakamali. Ngunit marami rin ang pamamaraan ng Ama para malayo ka sa kamalian. Marami ang tukso, ngunit may pamamaraan din ng Ama para malayo ka sa tukso. Kaya't kung siyang tatanggapin nyo, kailanman ay hindi kayo mabubuyo sa mga panawagang ikapagkakasala ninyo at ikamamali upang patuloy kayong makalunsad ng gawa ng Ama, makapaglingkod ng tapat sa Kanya. Doon, kayo mismo ang magsasabing, kay sarap sa piling ng ano po? Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tayo na po sa harapan. Pang ilang araw na? Gabi pala.